So hi guys, I'm so excited to share with you our experience sa Baguio City. So we booked 3 days and 4 nights. What? Ay, mali. 4 days and 3 nights. Sorry na. Hindi kasi ako masyadong magaling mag voice over. Anyways, as you can see, maaga kami dating sa airport. Kasi nga, maaga din ang flight namin. So, ayun, chill muna. Kape-kape. Thank you, pal, for having us. Charot. Kaya naman. At kaya naman, maaga din kami nakarating sa Manila. At agad naman kami nag-book ng taxi papuntang bus terminal. First time ko palang pumunta ng Baguio. Sobrang haba ng biyahe. Mga 4 hanggang 5 oras. And finally, nakarating na rin kami. At sa tingin ko, iba talaga yung paligid. Yung klima, like kahit sa sobrang init, malamig ang hangin. At dahil pagod kami sa biyahe, ang una na lang namin pinuntahan ay ang SM. So sa loob, naglalakad-lakad lang kami. Tapos, may napansin ko na isang bakery, isang Japanese bakery na pinipilahan talaga. Kaya naman, patingin kami at bumili na rin. Pagkatapos, ay nag-grocery na rin kami. Unang tip para makatipid ay mag-grocery. Day 2, maaga kami gumising para mag-explore. But before that, kumain muna kami ng taho. Ube at saka strawberry flavor. Isa-isa kami. By the way, hindi kami nag-book ng tour guide. Self-exploration lang talaga. Kaya kung gusto mo makatipid, ay huwag kayong mag-book ng tour guide. Tapos, maaga kayong gumising. Nandito pala kami sa Mines View Park. Sumakay din kami ng kabayo. Wala lang, sakay lang. Picture. Ang pagsakay at pagpa-picture ng kabayo ay bale 50 pesos lang. Kaya nilubos-lubos namin. At dito naman ay makikita mo apakaganda ng tanawin, kaya nagpicture na rin kami. Pagkatapos ay nag-rent na rin kami ng katutubong kasuotan, I think around 50 pesos each. Gusto sana namin sumakay ng kabayo wearing katutubong costume, kaso bawal, kaya picture-picture at video na lang kami. Pagkatapos ay agad naman kami pumunta sa The Good Shepherds. Malapit lang kasi yung The Good Shepherds sa Mines View Park, kaya nilakad na lang namin. Napansin din namin mahaba ang pila, kaya pumili na rin kami. Hindi namin alam kung anong mga products, but it turned out na may ube pala, ube halaya. Kaya bumili na rin kami. Like dito, 300 pesos lang yung ube halaya nila. Like ube jam. Tapos kung doon ka bumili sa merkado or sa market nila, ay nagkakahalaga ng 700 to 800 pesos. O diba? Kaya kung gusto mong makatipid sa pagbili ng ube jam nila, mas maganda kung dito kayo pumili. Pasensya na, naali lang ako sa butterfly or ay, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pagkatapos at punta rin kami sa The Mansion. Napakaraming tao, pahilapan. Pagkatapos ay naglakad naman kami patungong The Right Park. Napakaraming spots na pwedeng pa-picturean. Lahat magaganda. Kaya ayan, sinusulit na talaga namin makapag-picture at saka video. Pagkatapos sa bandang dulo, may nakita na naman kami mga kabayo. Kaya sumakay na naman kami for this time. Sumakay na talaga kami. By the way, isang kabayo lang ang aming nirenta kasi gusto naming makatipid. Unang sumakay ay yung asawa ko. Pagkatapos, ay ako naman. Actually, nagdadalawang isip ako kung sasakay ba ako or hindi. Kasi akala ko nakakatakot sumakay ng kabayo. Pero hindi naman pala, nakakatawa. As you can see, smile lang ako ng smile. It was my first time na makasakay ng kabayo. Ang nasa isip ko, ngayon lang to, kaya nilubos-lubos ko na. I think 400 pesos yung nagasto namin sa pagsakay. Pagkatapos, ay pumunta rin kami sa Botanical Garden.
kami pero gutom na kami dyan. Kaya agad naman kami pumunta sa kanto. Red flag to. Okay lang naman pagkain, kaso yung serving time nila napakatagal. Like 1 oras kami naghihintay sa pagkain. Tama ba yun? Kinagabihan naman, pumunta kami sa park nila at nakita namin si Pikachu. Tapos, sumakay kami ng bike. Ay, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero basta, Day 3. Kumising kami ng maaga at pumunta kami sa Camp Chan. Napakalaki pala ng Camp Chan. Like super duper laki. At ang gaganda ng mga puno. At saka tatangkad. So dito, ni-enjoy talaga namin yung kapaligiran. Na para bang gumagawa kami ng pelikula. Grabe yung mga ngiti ko. Na para bang lalanggam na kami. Pumunta din kami sa kanilang sikat na pedestrian, yung colorful na parang rainbow. Pagkatapos ay nagrenta din kami ng costume, Japanese costume yung napili namin. I think 100 pesos each lang yung costume na ito. Tapos may props pa, ang kagandahan. May photographer din sila na pwede kang magpa-picture. Insert ko na lang yung mga photos namin dito. Feeling ko tuloy, parang nag-prenup kami ulit. Pagkatapos, ay pumunta kami sa lumang bahay. Gusto mong matakot kaso napakaraming pintana at napakaliwanag. Kaya mawawala talaga yung takot mo. Pagkatapos, explore naman kami ng ibang view or sites dito na pwede namin picturean at saka videohan. Hanggang napadpad kami sa secret garden nila. Diba? Takot pa yan. Parang baliw lang. Sino humahabol sa'yo, te? Buti na lang mahabang pasensya ng asawa ko. Feeling main character talaga ako dyan, oh. Siyempre, gala at video ko to. Hello vlog, welcome to our guys. So if ever you will visit Baguio City, you must prepare yourself kasi maraming lalakarin, like up and down. Ayan na, pagod na yung Disney princess ng asawa ko na para bang magpapakarga. Sa oras na yan, pagod at gutom na talaga ako. Kaya pumunta na kami sa chocolate butter roll. Pakaraming tao, pero buti na lang, hindi mabagal yung serving time nila. Pagkatapos ay pumunta rin kami sa strawberry farm na matatagpuan sa La Trinidad. Nag-strawberry picking kami. Napakaraming strawberries na gusto-gusto ko talagang kumain. Kaya hindi ko napigilan yung sarili ko. At tumikim talaga ako. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Oo, ang ulap parang nasa tuktok lang ng bundok. Tabi na lang tayo, no? Kani. Pagkatapos ay pumunta rin kami sa Ghibli store. Nag-enjoy talaga ako kasi napakaraming items. Hindi lang sa Ghibli, pero meron din anime. Day 4, umaga kaming gumising at bumili ng pasalubong. Hindi ko na na-videohan. Bumili lang kami sa market nila. At na-realize ko, mas mura pala yung pasalubong na nasa La Trinidad kaysa sa market dito sa Baguio. Kaya, tip number 5, bumili ng pasalubong sa Trinidad.